Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ay sinaloob mo, O Diyos, sa ligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay dinahog mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan na lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasayo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Hallelujah, hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyan. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglilihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Na Birhen ng Guadalupe, ang ina na nagpakita upang magdala ng pag-asa, kapayapaan at pagbabalik loob. Siya ang ina na lumalapit sa mga maliliit upang dalhin ang liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo po'y dumaraan na sa napakaraming problema sa ating buhay. Dumaraan na rin tayo sa kadiliman, paghihirap, kasakiman, korupsyon. Yan po'y mga kadiliman na ating pinapasan sa buhay natin. Kaya lang mga kapatid, kapag tayo po'y kumapit lamang sa Diyos, laging may dala itong liwanag. Kaya nga ang mahal na ina ay nagpakita sa isang simpleng taong si Juan Diego. Mga kapatid, isang simpleng tao, ang mahal na ina ay nagpakita noong taong 1531 sa burol ng Tipiak sa Mexico. Wala siyang kayamanan ang taong ito na si Juan Diego. Wala siyang katayuan sa lipunan, hindi siya sikat. Isang ordinaryong tao na halos hindi pinapansin ng lipunan. Pero sa kanya lumalapit ang mahal na Birhen. Bakit kaya? Bakit? Dahil sa mata ng Diyos, ang maliit ay mahalaga. Mahalaga ang bawat isa sa paningin ng Diyos. Kaya huwag nating iismulin ang mga kapatid natin dahil sa kanila mararanasan ang presensya ng Diyos. Sabi ni Maria kay Juan Diego, "Anak ko, mahal na anak, wala kang dapat ikatakot. Hindi ba ako ang iyong ina?
Napakaganda ng mensahe ng mahal na ina. No? Ito po'y nagdadala lagi ng pag-asa, biyaya. Imagine, ang mahal na ina, sinasabi sa simpleng taong ito, huwag kang matakot. Hindi ba ako ang iyong ina? Tinatawag pa niyang si Juan Diego na anak. Isipin ninyo, isang ina na yumayakap sa anak na sugatan, takot o pagod. Ganyan ang Guadalupe. Hindi nagdala ng sermon, nagdala siya ng pagmamahal. Walang dalang galit, pangamba. Tanging dala niya kay Juan Diego, huwag kang matakot. Ako ang iyong ina. Na? Hindi ba kapag ito ang mensahe na ating maririnig, ay laging nagdadala ito ng biyaya, pagpapala, lalo't higit, pag-asa sa buhay natin na kung minsan nasa kadiliman. Kaya kapag tayo po'y nakakaranas ng napakaraming problema na ating pinapasan, huwag kang mag-give up. Huwag kang susuko. Dahil kailan may hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Lagi siyang kasama natin at laging magdadala ng magandang balita. At nung hindi pinaniniwalaan si San Juan Diego ng obispo, hindi siya pinagalitan ni Maria. Sa halip, pinalakas niya ang loob. Kumuha siya ng rosas sa burol na taglamig. Imagine, meron bang tumutubong halaman sa panahon ng taglamig? Hindi ba yan sila'y nanlalagas? At nang ibukan niya ang telma, lumitaw ang imahe ng mahal na birhen, ang imaheng kilala natin ngayong bilang Our Lady of Guadalupe. Hindi ba ang mahal na ina ay gumagawa lagi ng paraan upang ang tao ay maniwala? Dahil meron tayo laging nakasanayan na kapag hindi natin nakikita, hindi natin paniniwalaan. Hindi ba? Kaya ang mahal na ina, hindi niya pinabayaan si San Juan Diego. Hindi niya pinapahiya sa harap ng mga tao. At ang dala niya ay ebidensyang magpapatunay na ang mensaheng ito ay totoo, galing mismo sa mahal na ina. Kaya sa atin ding unang pagbasa, pinahayag ng Diyos, darating ako at mananahan sa piling mo. Kaya ano pa ba ang ating dapat ikatakot? Gayong ang salita ng Diyos ay laging nagdadala sa atin ng liwanag. Kaya sa kabila ng ating kaguluhan na ating nararanasan ngayon, kung ito po'y nangyayari noong kapanahunan noon, posibleng mangyayari din sa panahon natin ngayon. Dahil hindi humihinto ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi lamang sa panahon ni San Juan Diego humihinto ang mensahe. Magpahanggang ngayon. Dahil ang sabi ng Panginoon, I will be with you until the end of time. Sabi yan ng Panginoong Hesus. At hindi pa natatapos ang mundo natin. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay patuloy na naglalakbay kasama natin. Kaya nga kung anuman ang ating mga naririnig na mga magagandang mensahe mamula pa noong unang panahon, mangyayari din ngayon. Kaya ang sabi ng Panginoon, darating ako at mananahan sa piling mo. Ito ang ginawa niya sa pamamagitan ni Maria sa Guadalupe. Dumating siya sa buhay ng mga naghihirap, nalulungkot, nalulumbay, inaapi, at sinasabi niya rin ito sa atin ngayon, anak, kasama mo ako, hindi ka nag-iisa. Hindi ba ito'y salitang nagdadala sa atin lagi ng pag-asa? Sa kabila ng ating mga kaguluhang nararanasan ngayon sa mundo natin, na darating ang Kapaskuhan, gulong-gulo na ang mga tao kung ano ang ihahanda sa Noche Buena, pumutok pa yung 500 na budget, buti na lang ngayon ay parang nahimasmasa na ang mga tao sa galit, 500 ang budget. Alam niyo po ba,
Noong narinig ko po yung viral na 500 na budget, minsan din ako'y nakapag-comment doon sa kanilang page at minsan din naglabas din ako ng konting galit lang naman. Ano? Dahil bakit ba 500 sa 12 magkakapatid kami? Ano po ba ang mararating doon? Kaya lang, alam niyo po ba, habang nagdinilay ako sa mga the past days, naisipan ko, tama nga lang din naman na 500. Ano? Bakit? Bakit nasasabi kong tama na ang 500? Dahil tayo po, ano po tayo? One day millionaire. Gusto natin ang paghahanda 1 milyon. Gagastos ng gagastos. Kakain ng kakain. Katakawan. Pagkatapos ng Pasko, lumalabas ang maraming sakit. Hindi po ba marami tayong naririnig na naisugod sa ospital? Bakit? Tumataas ang BP pagkatapos ng Pasko. Tumataas ang kanilang hypertension. Tumataas ang kanilang kolesterol. Ano ang dahilan? Dahil sa Pasko, ginawa ang dahilan ang kanilang pagkakasakit sa panahon ng Pasko. Bakit? Gumastos ng marami. Kaya nga napag-isipan ko, okay lang din naman pala na mag-celebrate ng kapanganakan ni Jesus nang simple lang. Ano ang mas importante sa sa darating na Kapaskuhan? Na tayo pong buong pamilya, dumalo tayo sa banal na misa. Bakit? Dahil ang tanging handog ng Panginoon ay ating pagsasaluhan ang kanyang dugo at katawan dito sa banal na Eucharistia. Alam niyo po ba, yung tinatanggap natin, walang kolesterol, walang high blood, hindi tayo high blood. Yan po ang imbitasyon ng Panginoong gawing simple ang paghahanda ng Pasko. Bakit sa 500? Pag yan lang ang iyong budget, ano ang mabibili mo? Hindi isang litsyong baboy, enough na ang litsyon manok. Hindi ba? Litsyon manok. Oo. At makontento tayo kung anong meron. Ano po ba ang mensaheng ito? Marunong tayong makontento kung anong meron tayo ngayon. Huwag na tayong mag-ambisyon sa panahon ng Kapaskuhan, bibili pa ng napakaraming pagkain gayong pagkatapos niyan, itatapon man din. Dapat nga din nating isipin sa panahon ng Kapaskuhan, ang importante ay ang bawat pamilya ay dadalo ng banal na misa at salo-salo nating sama-sama nating pagsasaluhan ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Yan, walang kolesterol. Hindi ka magkakasakit. Ang sinumang tumanggap nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Ang handog ng Panginoon para sa atin. Kaya, panyaya sa atin, gawing simple ang pag-celebrate ng Kapaskuhan. Huwag mag-focus doon sa budget na 500 dahil magagalit ka lang. Mag-focus tayo sa mensahe ng Panginoon, sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ihanda natin ang ating mga puso, panatilihing malinis at wagas, nang sa ganon ang pagpasok ng Panginoon sa buhay natin ay isang galak at tuwa, puno ng bibiyaya at pagpapala. Kaya nga mga kapatid, nawa po'y sa darating na Kapaskuhang ito, tayo po'y inanyayahan na mahal na ina. Dadalaw ang mahal na ina kasama ang kanyang anak na si Jesus. Handa tayo sa kanyang pagdating, gawing simple, kagaya ng kanyang pagpapakita doon kay San Juan Diego, sa isang simpleng tao, hindi mayaman, walang mali-malitang pera ang kanyang dala. Simpleng tao, nagpapakita ang mahal na ina sa mga taong mahihirap. Hindi sa mga taong mayroong mga mali-malitang pera. Nagpapakita ang mahal na ina sa isang taong tahimik lang. At doon natin mararanasan ang presensya
ng Panginoon sa buhay natin. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag tayong lumalampas sa mga nangangailangan. Tulad ni Maria, maging ilaw tayo sa kanila. Ina siya ng nagpapagaling sa Guadalupe. Dahil sa kaniyang pagpapakita, nagbabalik loob ang milyon-milyong naghihilom ang mga sugat ng lipunan. At hanggang ngayon, sa bawat dumudulog sa Kanya, may kapayapaan at aliw. Amen. May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, inanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming panalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihahanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang napalit. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, mahal
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat sa naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, naway maging handa ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. Halina't makisa sa siyam na gabing paghahanda. Sa mga nais mag-alay para sa Misa Nobinaryo at Mas, sponsor ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 o 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Naji at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglayin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malanganaw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na